Tensyonado ang pagdinig ng Kamara patungkol sa fake news. Inusisa ng mga mambabatas ang ilang questionableng post ng mga ipinatawag na vlogger at social media personality. Saksi, si Ian Cruz. 10 social media personalities ang dumalo sa ikatlong pagdinig na ipinatawag ng House Tri Committee na nag-iimbestiga ukol sa fake news. Si Crisette Laureta Chu, kinwestiyonan tungkol sa kanyang sinabi sa Facebook na may mga pulis at militar daw na mag-resign dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinang ito ng liderato ng PNP na dumalo sa hearing at nang usisain ng mga kongresista. Umamin si Laureta Chu na sa social media lang din niya nakuha ang impormasyong pinost niya. Are you willing to apologize to those who may have thought or have taken your statement as truthful and factual? Sir, I will not apologize only because if you read the entire post, it was to support the PNP. Inungkat din ang post ni Chu noong Disyembre kung saan tinawag niyang tanga ang gobyerno dahil sa pamimigay ng ayudang akap at pangungutang. Tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. Sir, nasa news po kasi na mag-uutang tayo. My goodness, mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa AKAP. Therefore, if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Si Mary Gino MJ Cambao Reyes, kinwestiyon ukol sa post niya na malaking kasinungalingan ang mga biktima ng extrajudicial killing. Pero sabi ng mga mambabatas, kinumpirma ng mga naulila ng mga napatay at ng Commission on Human Rights sa pagdinig ng Quad Committee ang ukol sa EJK. If you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir, and tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod po ay maghahanap na lang po muna tayo ng mga under oath. At okay, hindi po tayo magre-rely sa mga balita ng news. Salamat po. Okay po. Kaya Maliwanag fake news. Yan ang ibig sabihin, non-fake news. I hope that next time, kayong mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Naiinsulto ko, I am insulted with your statement. Again, my apologies, sir. Yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun eh. Ikaw naman, mag-isip naman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga eh. Tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Yun pong pag-iyak ko at yung walang patid na pag-apologize ko is coming from the fact na dahil ayoko pong makontempt, ayoko pong ma-detain dahil may dalawa po akong nasa critical condition na nanay at mother-in-law. Si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, pinumpronta pa ang vlogger na si Mark Lopez na nagsabi sa kanyang post na taksil siya sa bayan at sunod-suluran sa Amerika. This is a good example of how, like Mr. Lopez is countering our factual narrative in the West Philippine Sea. And this is the reason why we need to counter fake news purveyor like Mr. Mark Lopez spreading wrong information. What do you mean that the Philippines is using water cannon? Mr. Chair, ang sinabi ko nga po, ang Pilipinas po, nag-water cannon. Pwede pong mag-water cannon. Hindi. Walang pwede. Sinabi mong mag-water cannon. Mr. Chair, sige po. Mr. Chairman, with this, Mr. Chairman. Mag-apologize po ako. Mali po ako. Sige po, fake news po ako. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nasa 100,000 jeep at UV Express mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang inaasahang lalahok sa 3 araw na transport strike ng Manibela. Pero bago yan, nagkilos protesta na sila kanina. Saksi, si Joseph Moro.
Nagpatikim na ang grupong Manibela ng gagawin nilang 3 araw na transport strike simula Lunes sa Pasig, Caloocan at Las Piñas. Ang kilos protesta laban sa hindi raw tamang bilang ng mga jeepney driver at operator na konsolidado na sa ilalim ng PUV Modernization Program o PUVMP. Sabi raw kasi ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, lampas 80% na ang mga consolidated na mga jeep. Taliwas sinasabi umano ni Transportation Secretary Vince Dizon na 40% lamang ang aprobadong consolidated units. Yung pinagmamalaki nila na 86% o yung 43%, marami pa rito yung denied yung application at ibinalik yung kanilang mga papel. Hindi din sila na-consolidate at higit sa lahat gumastos lang sila. Dahil umano sa pagsisinungaling, hiniling nila sa DOTR na sabakin sa pwesto si Chairman Chofilo Guaris III at iba pang opisyal ng LTFRB. Patuloy naming kinukunan ng pahayag si Guadis. Ayon sa grupong Manibela, 3 araw ito na tigil pasada na ikakasin nila sa iba't ibang lugar sa bansa simula sa Lunes. Sa Samarawang lampas 100,000 na mga unit ng jeep at mga UV Express. Wala naman po tayong magagawa doon. Ang concern lang naman po natin, yung mga commuter natin na para huwag naman silang mahirapan. Hindi naman kasali sa tigil pasada ang grupong Piston na tumututol din sa PUV Modernization Program. Kanina, hinarap sila ni Transportation Secretary Vince Dizon habang nagkikilos protesta sa opisina nito kontra sa PUVMP. Reklamo pa ng Piston, hindi raw pinapayagang makapag-renew ng kanilang provisional authority ang mga hindi sumunod dito. Gaya ng gusto ng Manibela, hiniling ng Piston na payagan sila makapag-renew ng provisional authority ng 5 taon. Ayon sa Piston, pag-aaralan daw ito ng DOTR. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, maraming lugar ang posibleng ulanin ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Palawan, Mindoro Provinces at Quezon. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na ang Samar at Leyte Provinces, Caraga at Sulu Archipelago. May mga pag-ulan din sa linggo pero mas malawakan na ang ulan sa hapon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan. Ayon sa Pag-asa, posible ang hanggang 43 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan at Cotabato City ngayong weekend. Samantala, hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-init sa kabila ng mataas na heat index sa ilang lugar. At ayon po sa Pag-asa, hindi magiging kasing tindi ang mararanasang init ngayong taon kumpara noong 2024. Saksi, si Mark Salazar. May mga lugar na tila maaga nang nagparamdam ang summer o dry season. Sa Davao, nakakapagtala na ng 39 to 40 degrees Celsius na heat index. Nasa extreme caution level na ito, kaya doble ingat ang mga taga Davao. Always ta mag-tubig o ay mag-inom og tubig o mag-sunscreen ta. Tapos dili kayo masyado maggawas-gawas kasi ma-dehydrate na ninyo. I-avoid para dili makasinati sa impact sa taas nga heat index kanang mga heat cramps o heat exhaustion or may mga posibilidad usab nga resulta into heat stroke. Sa Lawag, Ilocos Norte naman, may mga pananim na palay at munggo ang nagkandamatay sa init at kakulangan ng tubig sa irigasyon. Maraki apekto ng drought. Ngayon, lalong-lalo nga itong tag-araw na ito. Sa kabila ng mga nadaramang init at tagtuyot na ito sa iba't ibang lugar, nasa amihan season pa rin tayo. So meron pa po tayong amihan, possible, mga until March 24, 25. May konti pa pong mga surge ng amihan. Eventually po, bago matapos ang buwan, possible po na mag-terminate ang amihan at posible po mag-start yung ating warm and dry season months. Kung noong nakaraang taon, sumasampa sa 52 degrees Celsius o extreme danger ang heat index. Ang magandang balita, hindi raw tayo makararanas niyan ngayon. Even the WMO has reported na 2024 is the warmest year. It's because the El Nino during that time was affecting us. Wala naman tayong nakikita ng El Nino uli na mag-develop.
Pero syempre, asahan at magdoble ingat pa rin daw sa damang init na nasa danger level o 42 degrees Celsius pataas sa ilang lugar. Kapag nagsabi po si Pag-asa ng 27 to 32 degrees Celsius na heat index, hindi po ito yung observed temperature, caution po yan. So, ang ibig sabihin po, yung mga na-expose po ay maaari na pong makaramdam ng cramps o maapektuhan na po sila. Maaari magkaroon na rin po ng mahirap na paghinga. Ngayon, kung 31 to 41, ito po yung inaantabayan na ng mga schools or ng mga LGUs kasi nasa extreme caution na po. So, maaari na po silang mag-suspend ng klase sa kanilang lugar. Makakaranas po sila ng mas matitinding mga heat cramps at mas mahirapan po sila na makahinga. 42 to 51, ayan na po ang danger natin. So, maaari na po ang magkaroon ng continuous exposure ay magkaroon po ng heat stroke, possible na po yan. At ang extreme danger, eto na po, yung may mga, lalo na po yung ating mga elderly, yung mga bata, at yun pa po ating mga PWD at yung ating pong mga workforce na nasa labas, very possible na po ang magkaroon ng heat stroke. Ang paalala, iwasan ang mga outdoor physical activity sa tanghali hanggang bago maghapon, magsuot ng komportable at mag-hydrate. Mas lalong pinag-iingat ang mga may edad at mga bata gaya ng mga nasa eskwelahan. Hinihikayat naman ng Pag-asa ang mga school authorities na pakiramdaman ng heat index sa mismong lugar nila para desisyonan ng sarili kung may klase ba o wala. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Tinutugis ng mga pulis ang 4 na suspect sa pang-hold up sa isang lalaki sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV, kitang naglalakad ang biktima nang biglang sumunod sa kanya ang mga suspect sakay ng 2 motorsiklo. Bumaba ang isa at kinuha ang cellphone at bag ng biktima. Kinalkal nito ang bag, bumalik sa naghihintay ng motorsiklo at saka tumakas. Hindi nakita ang mukha ng mga suspect dahil sa full-faced helmet. Pero sa investigasyon ng pulisya, nakilalang isa na sangkot daw noon sa iligal na droga. Arestado ang 8 nagbebenta umano ng mga signal jammer at 2 nagbebenta ng SIM card modem pool. Mari umanong magamit ang mga yan sa online scamming. Saksi, si Maki Pulido. Sa halagang 3,500 to 6,500 pesos, ibinibenta online ang mga nasabat na SIM card modem pool na ito. Ang 4 na device kaya raw mag-text blast ng halos 100 text message sa isang pindot ng send. Nagagamit daw ito sa phishing o pagpapadala ng mga text message na may link para makuha ang personal information ng biktima ng mga online scamming. Ayon sa PNP-ACG, pinuslit raw ito ng electrician ng isang nagsarang pogo at tinangkang ibenta online. Siguro dahil nawala na ng trabaho at nakakuha naman siguro siya ng ganyang machines. Just to have money, binibenta niya ng mura. 3,500 pesos ang benta kung 5 to 10 meters ang i-jam na signal, 52,000 pesos naman kung 500 square meters ang range. Itong signal jammers na to, ang sila sabi nitong mga nahuli natin ay nag-order din sila sa China. And then they are reselling this online. Na-monitor ng PNP Anti-Cybercrime Group ang bentahan kaya't nagkasa sila ng magkahiwalay na buy-bust operation. 8 ang naarestong nagbebenta ng signal jammer sa Pasig City. 2 naman ang inarestong nagbebenta ng SIM card modem pool sa Muntinlupa. Sasampahan sila ng paglabag sa anti-cybercrime law. Highly regulated ang mga device na ito at kailangan ng permiso mula sa National Telecommunication Commission para makabenta at makagamit. Eventually, magagamit naman talaga ito sa krimen. So why not disrupt them while hindi pa nagagamit? Alam naman natin ngayon, maraming nabibiktima sa scam using this machine. So bakit hantayin pa natin makapag-scam sila? Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. 52 araw bago ang eleksyon 2025. Muling nag-ikot ang mga senatorial candidate para ipaliwanag ang kanilang mga plataforma. Saksi si Jonathan Andal. Nagpahayag ng suporta si Ariel Quirobin sa MSMEs at online entrepreneurs. Sa Cavite, ibinida ni Tito Soto ang mga nagawang batas. Si
Si Senador Francis Tolentino nais mapalakas ang agrikultura at maalis ang VAT sa kuryente. Agarang pagbibigay serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno ang gusto ni Congressman Erwin Tulfo. Benepisyo para sa mga kasyual na tauhan ng gobyerno ang panukala ni Benhur Abalos. Si Mayor Abby Binay nais ding matamasa sa buong bansa ang mga benepisyo ng mga taga Makati. Idinetalye ni Senador Bong Revilla ang mga batas na naipasa niya. Gagamitin sa pagsisilbi ni Senadora Pia Cayetano ang kakayahan bilang ina, atleta at abogado. Ipagpapatuloy daw ni Ping Lacson ang malinis na paglilingkod. Libreng gamot sa mga senior citizen at pagpapalawig sa turismo ang gusto ni Senador Lito Lapid. Free public housing ang gustong isabatas ni Manny Pacquiao. Si Jerome Adonis nakipagpulong sa Naga kasama sina Nurse Alin Andamo, Mimi Doringo na isinulong ang free housing at Liza Masa na advokasiyang pababain ang presyo ng bilihin. Nakisa sa The Riot Festival sa San Fabian si Ronel Arambulo. Nagpasalamat si Teddy Casino sa agricultural sector. Naroon din si Danilo Ramos. Tututukan ni Bonifacio Busita ang sektor ng agrikultura. Respeto sa human rights ang tinalakay ni Luke Espiritu. Kasama rin niya si Diody de Guzman pati si Heidi Mendoza. Si Modi Floranda ay ginitang pagbasura sa PUV Modernization Program. Kabilang sa mga plano ni Mark Gamboa ang mga pabahay, ospital at paaralan. Paalala ni Senator Bongo, unahin ang interes ng taong bayan. Si Gringo Honasan, kinumusta ang mga nagtitinda sa New Lucena City Public Market. Payo ni Sonny Matula sa mga estudyante, magpursige at huwag mapapagod. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Nandal, ang inyong saksi. Presyo ng itlog sa ilang pamilihan bahagyang tumaas base sa monitoring ng Department of Agriculture. Mula sa prevailing price na 8 pesos, umaabot na hanggang 9 pesos ang presyo ng kada piraso ng medium size na itlog. Ayon sa Philippine Egg Board Association, ang taas presyo ay dahil sa lumalaking demand at malakas na konsumo. Hanggang 6 pesos and 80 centavos ang farm gate price ng itlog, kaya makatwiran daw ang hanggang 2 pisong patong sa presyo nito. Pero may ilang sari-sari store na ibinebenta ang mga ito ng hanggang 10 piso. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng DA ukol dito. Mahigit 3,000 job openings abroad alok sa job fair ng Department of Migrant Workers. Bilang bahagi yan ng pagdiriwang ng International Women's Month, nilahukan ito ng 13 license at DMW accredited recruitment agencies. In demand ang mga babaeng manggagawa para sa cruise ships, gaya ng housekeeping, waiter at galley attendant. Ang Saudi Arabia, Oman, UAE, Hungary at Taiwan naghahanap ng mga Pilipinong manggagawa sa hotel industry. Gayon din ang mga nurse at caregiver para sa mga ospital at care facilities. Kailangan din ng Taiwan at ilang bansa sa Europe ng factory workers at skilled workers. Naghahanap din ng beautician at nail technician sa Saudi Arabia. Makikita rin ang mga aktibong job orders sa approved job order section sa website ng DMW. Paglaban sa fake news, isa sa mga pinag-usapan sa pagpupulong ng mga opisyal ng GMA Network at Presidential Communications Office. Bumisita sina PCO Secretary J. Ruiz, Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, at iba pang kawani ng PCO sa GMA Network bilang bahagi ng kanilang pag-iikot sa iba't ibang media agencies. Nais din ng PCO na ipalaganap ang kanilang programa para mas maipaalam pa sa publiko ang mga ginagawa ng gobyerno. Giit ni GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., kaisa ang GMA Network sa advokasiyang labanan ang fake news. Noong isang taon, inilunsad ng GMA ang Panata Kontra Fake, kasama ang nasa 60 organisasyon. For 75 years, GMA has consistently stood for integrity, objectivity, truthfulness, and balance in the news and information we disseminate. Our fight against fake news, it's not just the government. It's fight. Kasama rin sa pagpupulong sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Head of Corporate Affairs and Communications, Angela Javier Cruz. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.